Excited ako ngayong 2016. First time voter ako eh. Kasama ako sa pipili ng magiging presidente ng Pilipinas. In the first place, ano nga ba ang qualifications ng kakandidatong Pangulo? Ayon sa saligang batas, ang sinumang nais kumandidato bilang Pangulo ng Pilipinas ay dapat na isang mamamayan ng Pilipinas mula sa kapanganakan. Nakarehistrong botante sa darating na halalan. Dapat marunong magbasa at sumulat. May edad na 40 taon o mahigit sa panahon ng botohan. At dapat na nakatira sa Pilipinas ng 10 taon o mahigit bago ang halalan. Aba, ay mas matindi pa pala ang pinasa kong requirements. Bago lang ako dito sa trabaho ngayon, pero ito ang hinanap sa akin. Aba, ay kung tutuusin, kahit sino pala, pwede maging presidente? Totoo ba yun? Kahit sino pwede maging presidente? Basta pasok sa requirements ng Philippine Constitution? Lahat ng pasok sa requirements, pwedeng kumandidato. Pero sa pagpili ng susunod na presidente ng Pilipinas, may mga angking kakayahan o competencies na dapat nating tingnan. Ang People Management Association of the Philippines or PMAP ay nakatuon sa Human Resources Management o pagsusuri ng mga kakayahan o katangian ng bawat tao hinggil sa kanilang posisyon o trabahong nais pasukan. Dahil dito, ang PMAP ay maituturing na katuwang ng botanteng Pilipino sa pagpili ng kandidato sa pagtatanong kung gaano sila kaangkop o karapat-dapat na maging susunod na Pangulo ng Pilipinas patay sa kanilang competencies o angking kakayahan na mamuno ng bayan. Nakipagtulungan ng PMAP sa SGV Development Dimension International o DDI na kilala sa buong mundo bilang eksperto sa pagsusuri at pagtukoy ng mga kailangang kakayanan ng mga managers at executives. Kasama ang SGV DDI, pinag-aralan ng PMAP ang mga competencies na kailangan mayroon ang bawat kandidato sa pagkapangulo. Nagsaliksik at gumawa ng panayam sa mga dating Pangulo ng Pilipinas, mga opisyal at iba pang mga eksperto sa usaping ito. At ito ang aming tanong. Ang Pangulo, ang kapitan ng barko, sa kanyang pamumuno, tayo'y hahantong sa isang maunlad na lipunan, kung saan ang lahat ay makikinabang at mabubuhay ng matiwasay. Ang presidente ang namumuno sa mga ahensya ng gobyerno at nakikipagtulungan sa iba't ibang sangay ng pamahalaan upang kumilos at tumakbo ang mga programa. Ang Pangulo ay pinuno. Oo, pero siya ay naglilingkod sa lahat. May mabuting puso dapat, may sipag at tiyaga upang mapatupad ang simulain ng kanyang pamahalaan. Dapat ang mapiling presidente ay yung inspirasyon sa atin para magtiwala tayo sa kanya at magkaisa ang bayan. Ang Pangulo, ang maaasahang bantay ng kaban at kinabukasan ng bayan. Ganyan dapat ang pinunong pipiliin natin. Kung umaasa tayo ng magandang buhay para sa ating mga anak. Mula sa pag-aaral ng PMAP at ng SGV-DDI, narito po ang 5 papel na dapat gampanan ng ating hihiranging Pangulo. Ang kapitan ng barko o navigator. Ang punong nagpapatupad at nagpapakilos o mobilizer. Ang pinunong naglilingkod sa bayan o servant leader. Ang pinuno na nagbibigay inspirasyon sa bayan o inspiring leader. At ang bantay ng kaban at kinabukasan ng bayan o guardian of national wealth, patrimony, and law and order. Yan ang 5 kakayahan. 5 papel na dapat gampanan ng iisang tao. 5 kakayahan na angkin ng dapat nating iboto. Sa halalang ito, sabay-sabay nating kilalanin ang mga kandidato. Sino sa kanila ang may tunay na kakayahan bilang susunod na Pangulo? Ito ang ating batayan, ang sukatan at pamantayan.
ang 5 kakayahan, the competency requirements of the Philippine President.